brother. Sabi po doon sa Isaiah 43 verse 1 to 4. But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. Sabi po ng ating pong Panginoon. And verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. And verse 3, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, the Cush and the Sheba in your stead. Since you are precious and honor in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for your nations, in exchange for your life. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkamasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Minsan pa ho, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga na doon sa pag-iwalay ng taon, napakarami nating mga plano. As with gratitude for what happened last year, mabuti man o masama, masaya ka man o malungkot, we leave them all in God's heart. As we journey to the year ahead, let us be filled with hope and trust and leave the future in the hands of God. Amen? Ang tanong po, ready na po ba tayo to trust God and overcome fear this coming 2024? Amen. Ready na po ba tayo na ma-experience natin yung God's grace ngayong 2024? Amen. Isang malakas na palakpak sa ating ng Diyos na buhay. Tayo po yung manalangin, mandalit, dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na ngayon ay nakatunghay sa aming kalagitnaan, at ngayon ay matamang nakatingin o Diyos sa puso ng bawat isa. Lord, sa oras mo na ito, patuloy niyo kaming siyasatin, malaya kayong makakilo sa aming pong mga buhay, at kung kayo'y may nakikitang bahid ng karumihan, patuloy Diyos na hugasan ng inyong banal at makapangyarihan tulong. Tuloy Diyos na sa iyo namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan ng gawain ito sa umaga. Allow your servant, Lord, to preach your word, not my enticing word or man's wisdom, but by the power and the execution of the Holy Spirit, be upon us, O God. Continue to minister to your people, encapsulate this place, O God, patuloy na Panginoon, na kayo lamang at tanging sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang oras na nalalabi upang o Diyos ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. At pagkagat po ng ating pong pag-uusapan, pag-aaralan sa bakong ito, calls us to trust God, the Redeemer. Ang susi po ng ating pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, kinakailangan magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon. Ano ho? Sabi po doon sa unang verse ng Isaiah 43 verse 1b, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. Doon pa lamang po mga kapatid, kapag po ating narinig yun, nakakatiyak po tayo na ang Diyos ay lagi natin kasama. Amin po ba? Ito po kay Isaiah, dumaan po talaga sa mga matitinding pagsubok ang kanyang mga tao o mga panahon na yun. And his chapter, he want to comfort his people. Kasama na po tayo doon. Mayroon siyang divine foresight
at binigyan niya po ng heads up yung pong kanyang mga mahal na anak. Kaya sinabi niya sa Isaiah 43 verse 1, and I think na tayo po bilang mga lingkod o binilang na anak ng ating Panginoon, this message is also speak to us. Kinakausap niya tayo, sinasabi niya sa atin, huwag kang matakot naman. Kaya, sabi, do not fear. The first three words, do not fear. This is not a suggestion that this actually encouragement and command for every one of us. Huwag kang matakot. Sabi niya, huwag kang matakot. For I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. At tayo, kapag mayroong bagay na alam natin napakahalaga sa iyo, ito po ay itinutuloy natin pag-aari natin. Amin po ba? You are God's position. Pag-aari ka ng ating pong Panginoon. At ano ang implication niyan? Sinabi po niya sa pangalawang verse, when you pass through the water, maaaring nalulunod ka na, no, sa mga problema sa buhay. Like financial problem, yung relational. Di ba po? O sakot-saring mga problema na inyong kinakaharap. Noong 2023 at pinanais mo na mabago ngayong 2024. I don't know kung ano po yung kakalunod sa mga problema na kinakaharap niyo po ngayon. Mga problema na parang hindi na po kayo nakakahinga. Parang nalulunod na nga sa problema na ating pong kinakaharap. Sabi po ni God, I will be with you. Panghawakan po natin yun. Not only we are God's position, but then He promised His presence, rather God's presence sa ating pong mga buhay. At ano po ang mangyayari, kapatid, kapag ang presensya niya ay kasama natin? Ano pong mangyayari? When you pass through the river, they will not sweep over you. Halina po. When you walk through the fire, you will not be burned. Grabe po, yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya, wala nang doubt sa puso natin na hindi tutugunin ng Diyos yung ating pong mga pinagpipray sa Kanya. Amin po ba? Panghawakan po natin yung Kanyang salita. Sabi po, if we are in God's position, we will experience God's presence and ultimately, we will experience God's protection. Amen? So, tatlo po yun, mga kapatid. Yung sinabi natin kanina, God's position, God's presence, and God's protection. Palakpakan nga po natin ang ating buhay. Ano po mga kapatid, hinahanap niya tayo, ating pong Panginoon, at gusto niya maramdaman natin na tayo bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon ay nais din ng Diyos na maramdaman niya na tayo ay mahalaga sa ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid na itong kahirapan natin, no? Yung kabiguan, mga pagsubok po na pumapasok sa ating buhay ay pamamaraan ng Lord upang masumpungan natin siya. Amin po ba? Kasi una, tinanggal na po sa atin. Una, yung idolatry, yung paglilingkod natin sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon tayo po yung mga Kristiyano na. Kaya wala na sa atin yun. Di po ba? Wala na po sa atin. Tinanggal din niya yung pagiging materialism. Amin po ba? Hindi na tayo mahilig sa mga material na bagay, no? At sa pagiging sobrang busy natin para hindi natin magawa at mapagbikuran ang ating pong Panginoon. Amin po ba? Sabi niya, anak, pag-aari kita, at sa aking pag-aari, ako ay naroon palagi at iingatan ka. Grabe po. Ganyan po magmahal ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya alam mo, sa tuwing nakakarinig ako, no? Ating mga kapatid, mga kapatiran,
nag-murmur, no? Sa ating pong Panginoon, something na sinasabi niya yung kanyang mga problema. Nakakalungkot. Kasi hindi niya napapangalagaan yung pagiging anak ng ating pong Panginoon. No? Na sabi doon sa John chapter 1 verse 12 na those who believe in God ay i-consider niya tayo na anak niya. So kapag anak niya tayo, mabait yung ating tatay, mabait yung ating magulang, dapat yung bunga, mababait din. Nagbabago din. Amin po ba? And I hope that we will put our trust in God because in this presence there is ultimate protection. Amin po ba? Palampakan na po natin ang ating Diyos ng buhay. Sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Ganyan dapat ang katangian ng isang lingkod ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. At dito po sa Romans 8:28, alam na po natin, and we know that in all things, God works for the good, those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya po mga kapatid, dapat alam po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Nais ang Panginoon na manampasan natin ang nararamdaman nating pagkabalisa kapag kaharap na natin ang problema. No? Palaging sinasite minsan ang ating pong pastor, ang mga nagtuturo, kung ang problema raw natin ay sintakin ng barko sa dagat. Pero ang Diyos naman natin ay sinlawak ng dagat. Sino mas malaki? Yung problema yung dagat. Dagat. So wala na talaga tayo dapat ikatakot. No? Nais ng Panginoon na malampasan natin ang mga pagkabalisa na yan. Gayon din, nais din ng Diyos na ipagkatiwala natin sa Kanyang kabutihan at biyaya na patuloy na ating tinatanggap. So sa talata po na ating nabasa in Romans 8:28, mapapansin po natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng sapat na mga dahilan para magtiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Amen? Palapakan na po natin ang ating Diyos. In Isaiah 41 verse 10, sabi rito, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. And I will uphold you with my righteous right hand. Kaya nga, mga kapatid, dapat tayong magkaroon po ng pananampalataya sa ating Diyos at sa Kanyang mga salita. No? Bukod doon sa nakakabisado natin, yung mga salita ng Diyos, yung mga verse, ay atin din po itong ipamukha. Put it into action. Ano ho? Kasi kung ano yung sinasalita mo, yun din yung ginagawa din nating pagkilos. Sabi po doon sa Kawikaan, chapter 1, verse 33, ay nasasabi sa atin na maaari nating madaig ang takot sa pamamagitan ng ano po, ng pakikinig sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang sinasabi niya po sa atin is tayo po ay manampalataya. No? Tatagan po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi rito, faith, the fixed assurance in the heart. No? Na kapag tayo ay may faith, sigurado dyan sa puso natin. Amin po ba? In Isaiah chapter 43 verse 1a, but now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He formed you, Israel. Nilalang niya po tayo. No? Sa madaling salita, masyado tayong masalimuot yung pagdating sa mundong ito. Amin po ba?
Hindi ito sinasadya. Ginawa ka ng Diyos at ginawa niya iyon sa isang sistemang nakakaintriga na ang pinakadakilang mga isip sa mundo ay nahihirapang unawain. No? Yung bakit nga ba tayo create ng Diyos? Since He created you, don't you think that He can take care of you? Makinig po mga kapatid. Since tayo po ay nilalang ng Diyos, naniniwala po ba kayo na walang pakialam ng Diyos sa atin? Meron po siya pakialam. No? He doesn't leave you alone. In fact, is it His Savior to redeem you and remove fear from your life. If you have turned from sin and confessed Jesus as Lord and Savior, you are redeemed. That means He has already given you the greatest gift in the universe. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. He called you. Tinawag na po tayo. Isaiah 43 verse 1, I have summoned you by name. Tinawag ka ng Diyos sa iyong pangalan upang lumapit ka sa Kanya. Sabi po sa Mateo, chapter 10, verse 31, sinabi niya sa atin na binilang ng Diyos ang bawat buhok sa iyong ulo. Kaya kung ang buhok na numero ng iyong buhok sa ulo ay 1,001, 1,001 ay bumagsak, nalaglag, nalagas. Ito bilang talaga ng ating pong Panginoon yun. Kita niya. No? Alam niya ang araw at oras na nangyayari ito sa buhay natin. Amin po ba? Meaning, mayroon talaga siyang pakialam sa atin. No? Akala lang kasi ng iba, porque hindi dumadating yung kanyang mga pangarap, hindi pa ibinibigay ng Lord, akala na pabayaan na sa Lord. Dito po sa pinag-uusapan natin, ipinapakita lang natin kung gaano ang Diyos sa buhay natin ay nakikialam. Amin po ba? Ang Panginoon ay nagmamalasakit sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin, bilang isang individual. Ang Panginoon ay higit na nakakaalam tungkol sa iyo. Kaya sa iyong mga kaibigan, mga katrabaho, higit pa sa iyong mga magulang. No? Kahit na higit pa sa iyong nalalaman tungkol sa iyong sarili. Seriously, God's called you by name because He is intimately involved in your life. Noong tinawag ka ng Diyos, alam niya po kung sino ka, nasaan ka, at kung ano ang kailangan mo. Kung ganun ka niya kamahal, sa tingin mo ba ay iiwan niya tayo? Pababayaan niya ba tayo sa panahon ng tayo ay may problema? Sa tingin mo ba mananalo ang mga laban mo? Kapatid, kung Kristiyano ka, hindi ka niya iiwan. At hindi ka po niya pababayaan. Amen? Palakpakan na po natin. I-promise you. Nangako ang ating pong Panginoon. Pero ang inintay po niya sa atin, trust God, serve God, love God, and believe God. So yun lang ang dapat ginagawa natin, mga kapatid. No? I-promise you, keep reading His promises and put them to work in your life by praying for and helping others. Amen? Sabi po doon sa isang, mag-cite ako ng isang story about, alam mo yung sa mga construction na gumagawa ng mga building. So ano mga kailangan, bakal, semento, at saka yung mga manggagawa. Amin po ba? Tungkol po ito sa isang supot ng semento para sa magandang bahay. God wants to make something beautiful in your life. So napakahalaga nun. Noong isang manggagawa ay naubusan ng kanyang gamit sa construction, ang layo pa ang kanyang pinagbilhan ng simento.
At habang siya ay kulang na lang ng isang supot habang siya papalapit doon sa kanyang ginagawa, nabutan ngayon siya ng ulan. Nabutan siya ng ulan dahil sa kapilang nakalagay yun, nabutas yung simento, natapon sa lupa, and then kumalo sa mga damuhan o something dyan, kung ano man yung pinagkabagsakan ng simento. Hindi po yun nagamit. No? Kaya nga, ang connection po nito sa atin pong pinag-aaralan, God wants to make something beautiful of your life. Don't let this purpose be thwarted by a bump in the road of life. Nawa hindi ito maging sagabal sa ating takbuhin. No? One day, this will become a reality and we know it because God does not break His promises. Balikan natin yung mga pangako ng Diyos. Ay, okay lang na makakabili pa naman sa ibang araw pag hindi na umuulan. Magagawa mo naman yan. Huwag mo nang problemahin kasi kung problema niyan, baka pagagalitan siya ng may-ari. His words are never empty words. Amin po ba? Ang Panginoon po natin ay hindi siya katulad ng tao na siya po ay nagsisinungaling o nagdi-deny. Ang Diyos kapag nangako, totoo po yun. Sabi po doon sa Numbers 23 verse 19, God is not a human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang mga tao kasi ganyan Sabi niya, promise are made to be broken. Ganyan tayo magnanakaw, ang promise ng kanyang dila, nangangako sa atin. Alam mo, tututuan ko, pero hindi naman lahat. Pero may mga ganyan na nangangako at later on ay hindi na natin nasusumpungan yung kanyang pangako. Hindi magiging ganap, mga kapatid, ang pagliligtas ng ating pong Panginoon kung lagi kang nag-aalala tungkol sa mga negatibong pangyayari sa iyong buhay. Amin po ba? Kung kulang ka sa pananampalataya, ikaw ay magiging parang isang supot ng simento na tumigas na lamang sa kawalan. Na hindi na ito magagamit na anong sa baha, hindi na magagamit pa. He adores you. Sabi ng Lord. God wants us to walk in faith, not fear. Fear is the opposite of faith. Tama po ba? Fear cannot live where there is faith. Ang takot ay hindi pwedeng magtagal kung mayroon kang pananampalataya. Amin po ba? Ang faith cannot work, the faith cannot work where there is fear. Hindi rin makapagtrabaho ang pananampalataya kung mayroon kang takot sa puso mo. Diba? Baliktad naman. Love of God cast out all of your fear. Mahal ka niya sa paraang ikaw lang ang mamahalin at ganun din ang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Diba? Ganyan pagmahal ang ating Panginoon. Ganun din dapat ang nararamdaman natin. Mahal ako ng Lord. Alam, ako lang ang mahal ng Lord. Kaya sigurado putubutin lahat ang aming mga panalangin. Ganun din dapat yung pagmamahal natin. Mahalin mo ng buo ang ating pong Panginoon. Tunay nga na ang unawaan natin, ang atin pong katubuan sa umaga po nito. Tunay nga na ang takot ay nais ng Diyos na alisin sa ating pong mga buhay na dapat palitan ito ng pananampalataya. Amin po ba? Kaya sa bawat araw ng ating buhay, mga kapatid, dapat po tayo ay laging nakamiti. Amin po ba? Amen. Amen. It shall come to pass na naman yung mga problema. Sabi natin kanina, mas malaki ang dagat kaysa sa barko. So,
So, walang panalo, problema sa ating mga buhay. Ang kulang na lang ay yung ating pong pananampalataya, yung ating pong pagkakakapit sa ating pong Panginoon. Di ba? Kaya kailangan ang bawat araw ng ating buhay ay lagi tayong masaya. Amin po ba? Sige nga, gusto ko makita yung mga nakangiti. Amen. Yan. Sino ho yung nakakakilala kay Charlie Chaplin? Siya ho ay the greatest comic artist, di ba? Si Charlie Chaplin. Panahon pa ni Ate Elsie yun. 1977. Sabi rito, nothing is permanent in the world, not even our true home. Tama? Sabi niya, I like walking in the rain because nobody can see my tears. Diba? Oo nga, paano mo mapapansin ang isa, yung naglalagay sa ulanan? The most wasted day in life is the day in which I have not loved. Diba? I have not loved, yung hindi siya tumatawa. Yun daw yung napaka sayang, no? Kaya, ang sabi niya, keep smiling. Yan, parang si Nanay Evelyn, keep smiling. Sabi dito, an old man has 8 hairs. Meron siyang malumbuhok. Sabi niya, an old man has 8 hairs on his head. He went to the barber shop and the barber in anger asked, Galit? Sabi niya, shall I cut or come? Sabi ng barber, shall I cut or come? The old man smiled and said, color them. Papakulayan daw yun yung 8. Di ba ba? O, tinatawa kayo. Yun po ang ibig ko sabihin. Dapat lagi tayong masaya. Enjoy natin ang buhay. Life is enjoy with whatever you have to keep smiling. No? Pag kayo po ay stress, if you feel stress, give a break. Di po ba? Enjoy some ice cream, chocolate, mga candy, yung mga masasarap na pagkain, cake. Bakit po? Because stress is spelled backward is deserved. Sige, spell mo yung stress, pabaliktad. Ano yung nababasa nyo? Deserved. Di po ba? Amen. So, one good friend is equal to one good medicine. No? Six best doctor in the world ay ano po ba yun? Dapat ginagawa natin ito para bilang mga likod natin kung Panginoon dapat malakas tayo. Una, tayo po ay mag-walking sunlight. No? Painit. Umaga. Yung magpahinga na maayos, exercise, diet, and self-confidence. At ang pang-anim, yung marami tayong kaibigan na nakikituwa upang mapanatili yung ating kung smiling, lagi tayong nakangiti at hindi nalulungkot. Dala ng ating problema kinakaharap. Bakit po ba? Kaya kailangan, mayroon din tayong wisdom. Hindi tayo umaasa lahat sa Panginoon ng mga magpapasaya sa atin. No? Pag pinagpala tayo ng Diyos, tayo po ay masaya. Kapag wala tayong sakit at karamdaman, tayo po ay masaya. Amin po ba? No, pero may mga bagay ka na hinahanap na dapat mo rin i-share ito sa ibang tao, yung ating mga kaibigan. Last week ay nakita ko ang sa Facebook ang picture ng mga KG-3 natin. No, na mayroon silang gathering somewhere in SM. So nakakatuwa dahil alam mo may mga group pala silang gano'n. Kala nyo, babahay lang sina mother, no? Pero may mga barkada din sila. Masaya din po ba? Masaya ba, Nanay Edwin? Amen. Amen. So, maintain po natin, no? Maintain po natin yung stage of life and enjoy healthy life. Amin po ba? If you see the moon, sabi nga, if you see the moon, you see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the best creation of God. Tayo po yun, mga kapatid. So believe in yourself. We all are tourists, no, in God. Is our travel agent who has already fixed all our roads, yung ating mga daan.
reservation, and destination based on our personal choice. No? Nakabase po ito sa kung ano yung path, yung way na tatahakin natin. Amin po ba? So, ano ang sagot? So, trust God and enjoy the trip called life. Yung buhay natin. Trust God and enjoy the trip, yung pagbabiyahin natin sa ating buhay dito, called life. This life will never come again. Kaya nga, live today. Amen? Pagpapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po doon sa Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precept have good understanding. Sabi po Panginoon, to Him we belong eternal praise. Yung ating pong mga pangangailangan, yung mga pangako ng Diyos, lagi natin alalahanin. Ang pagkatapos po sa Panginoon ay ang pintuan ng karunungan. Hindi ka makukuha ng karunungan na hindi ka dumadaan sa pintuan na ito. Amin po ba? Kaya po, God want you to pour out His grace upon us, but He gives Him to us in this stage and wait for our clear response. Minsan, matagal dumating yung ating mga iniintay kasi mas maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, our God is a perfect God. No? Wala naman sa tao yung perfect eh. Si Lord lang ang perfect. Kaya mga plano niya ay maganda para sa atin. Kaya, matyaga tayo magantay. Hindi pa dumarating, kung tayo sumama ng loob. Amin po ba? Kung di pa natin natatanggap, kung tayo sumama ng loob. Alam mo, ang isang bagay kung bakit ka sumasama ng loob. Kasi Lord, kailangan ko lang ngayon yun. Gusto kong matanggap na siya ngayon. Diba? Kasi patuloy kong nararanasan yung pagsubok, yung trial sa buhay. Kaya nagmamadali ka. Hindi mo na naisip ang Lord. Hindi mo na naisip yung mga promises. Binigay niya po sa atin. Amin po ba? Matyaga ka, hindi ka nga pababayaan ng Lord. Diba sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kung andun ka man, na kaharap mo na yung problema mo sa buhay mo, isipin mo lang yun, sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan. Kung hindi ka na makakilo sa problema ang kinakaharap mo ngayon, kahit wala kang gawin, ang Diyos ang gagawa at kaparaan. Amin po ba? Malapagan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po rito, the more fully we respond, the more grace we will receive, and vice versa. The Holy Spirit is the wind that blows where and how He wills. If we don't put up our sails or adjust our sails accordingly, we don't move ahead. Kung hindi natin aayusin, mga kapatid, ang ating buhay na nakatuon sa Panginoon, hindi tayo uusad. Kung hindi natin babaguhin ang ating plataforma patungo sa ating pong Panginoon, hindi tayo uusad. Matatapos ang buong maghapon na puro murmuring lang ang nandiyan sa puso mo. Nagko-complain ka sa Lord. Diba? Ano pong sabi doon sa Jeremiah 29 verse 11? I know the plans I have for you. The plans to prosper you. The plans to give you hope and good future. Di po ba? Panghawakan po natin yung mga promises ng ating pong Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan. Praise God. Para nga po natin ang ating but if we are attentive and responsive, then we will make the swift progress. And free will can deprive us of grace, or be it for us an overabundance of God's gift. Praise God po rin po ang ating Panginoon. Kung gusto natin yung mabilis na pag-usad, yung ating pagiging malaya sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Ito po yung nagiging
dahilan upang hindi natin maranasan ang biyaya. Amin po ba? Kasi nagsushortcut tayo. Minsan gumagawa na tayo ng kaparami, hindi tayo marunong magkakayo sa ating po Panginoon. Amin po ba? So pinakailangan talaga, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga nagaganap sa ating buhay. At ito pong pangla, sabi dito, let us ask for the grace to respond generously to God's gift so that we too may have the fullness of grace. Tumugon po tayo sa bukas na palad sa lahat ng kaloob ng Diyos. Tumugon tayo, ibig sabihin, mag-response po tayo na bukas sa ating puso sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Katulad po ng ating pong tithes and offering. Minsan nagiging malaki po ito upang hindi tayo magpatuloy. Di ba po? Kaya dapat pagka pumupunta tayo sa gawain ng Panginoon, lalo na sa gawain ng pagbibigay, dapat po, tayo po ay makitaan ng Diyos na bukal sa ating puso, yung ating puso bigay. Amin po ba? Alam mo, ang ating po Panginoon ay hindi po after doon sa laki ng ating ibinibigay. After po siya, nasa nilalaman ng ating puso. Po, paano ka magbigay? Di ba po? Kung nababasa niyo po yung laging, yung ating example, no? Yung widow, yung pulubi, no? Na nagbigay ng parang 2 kusing. Bakit po natouch yung heart ni Jesus na nagbigay siya? Di ba po? So alam po natin yun na marahil yung 2 kusing na yun ay pagkain niya, pambili niya ng pagkain. Pero dahil siya nagtiwala sa Panginoon, ibigay niya lahat yun. Sinasabi niya, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa araw ng bukas para meron pa akong kainin at para magpatuloy pa ang buhay ko. Pag tinanong ng Diyos yung mga disciple na kamusta yung mga gawain, sabi niya, Guru, marami ng mga nagbibigay ng mga malalaki, mga mayayaman, pero iniinsist sila naman doon sa kaya nilang ibigay mula sa puso nila. Sobra lang. Kamantalang yung babae ay kung buhay na yun na ibigay sa atin po. Ganyan po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ipakita natin kung gaano natin kamahal ang mahal ng Panginoon. Nasabi na sa Hebrew 13:5, no? If your life free from the love of money. No? At ang sabi niya, I will never leave you, no forsake you. Free po ang ating pong Panginoon. Tumugon po tayo ng bukas palad sa lahat ng kaloob ng Diyos upang magkaroon din tayo ng kapuspusan sa mga biyaya mula sa ating pong Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin. Ang pinagawa ng tayo po tayo ngayon.